So gagawin lang po natin mga 1 hour and 45 minutes. Dalawa lamang po. So I want you to open your Bibles in Hebrews chapter 10. Yan. Sa mga hindi po nakakilala po sa akin, kilalanin na lang po ako mamayang gabi pagkatapos po ng preaching po. Yan ako po si Pastor Eric po, lead pastor po ng IBC Kulo, and meron po tayong extension church na, which is extension church na IBC na sinimulan po natin doon sa sinimulan ng Panginoon. Ginamit naman po tayo sa IBC Malolos. Yung gawain ministry po natin doon has been going for 5 years. Pero po yung church po, nirecognize na po as a church ng ating commission ngayong taon lamang po. Kaya po rin po Panginoon. At po ganun po nangyari po. Kaya so sino po nagpapasure po doon? Meron po doon na tinapo ko na lang din. Si Pastor Ivan po, yan. Pastor, ba't hindi siya na-recognize? Hindi pa po kasi siya graduate. So, pag-train niyo po siya, nag-graduate po siya ngayon. Yan. Dapat po last year graduate na siya, hindi pa po siya graduate. So, yun po yung, yung puso niya nagdurugo. So, pag-train niyo po yung worker po na yun, na worker po natin na yun, na makagraduate na po siya. So, as we're going to begin po, please open your Bible in Hebrews chapter 10, reading verse 32 to 39 po. Yan. We're going to talk about something that is so important na masyado na pong nabibigyan ng hindi halaga ng maraming Kristiyano po sa panahon po natin ngayon. And they think what they've been doing in accordance to their way, akala nila, ginagampanan nila yung dapat nilang gampanan na sinasabi ng Bible na hindi naman po dapat. At yun po yung kailangan nating malimitahan. I entitled the message, What Can I Do in the Game Today? Ano yung pastor? Yung don't shrink it. Ano yung don't shrink it? Yun yung tinatawag po natin pananampalataya. Kasi nga po, kaya po pinapabukas ko po sa inyo, Hebrews chapter 10, reading verse 32 to 39 po. Ayan po. As we're going to, itong message po natin, nag-undergo po sa message sa verse po ng verse 38. So we're going to read all the verses po. Just follow me with your eyes while I'm reading the Word of God. Sabi po, Hebrews chapter 10, reading verse 32 to 39. But recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and afflictions, and sometimes being partners with those who so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. But verse 38, I want you to focus on this verse. Sabi ron, but my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, sinabi po ron, or if he backslidden, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, ang iyong salita, hayaan niyo pong ito ang bumuhay po sa amin araw-araw. Dakilang Ama. Ang buhay po ng iyong salita ay kailangan po namin sa oras pong ito. Kumilos po kayo at hayaan niyo pong makita namin ang kalooban po ninyo sa tamis ng iyong salita. At ikaw maitaas aming paikinig sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen po. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written. For then you will make your own prosperous, your ways prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous, but do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Meron po sinabi ang Panginoon kay Joshua na ihahamon po natin sa Book of Hebrews po. On the Book of Hebrews po, ang binasa po natin, kumbaga, ang background po niyan, in the Book of Hebrews, kaya po sumulat yung sumulat. Wala po kasi sinabi po sino yung writer eh. Wala, kumbaga, anonymous po yung writer ng Hebrews. Ngayon, itong pagkakataon po ito, the reason why yung writer sinulat yung Book of Hebrews, para po i-encourage yung mga taga-Hebreo, yung mga Israelites. Bakit? Kasi during those times, sila po ay under persecution.
Sa sobrang persecuted po sila, na kung saan ay meron na po kumbaga, meron ng payola yung ulo po nila. Kapag kumbaga parang pag napatay po sila, may reward pa sila. Ganun na katitindi, kaya ganyan na sila nagtatago. Sobrang pagtatago na sila kasi pinagtitripan na lamang sila. Under King Nero. And then itong si King Nero kasi medyo na-bad trip sa mga Christians kasi yung diskarte niya, binakialaman ng mga maraming Kristiyano. Bakit? Ano ba yung diskarte ni King Nero? Ang gusto ni King Nero ay eto, na yung mga mahihirap ng panahon na yun ay hindi na mabuhay kasi naniniwala siya sa survival of the fittest. Ang problema, itong mga Christians, sila yung nagpapakain sa mahirap. Kaya na-bad trip si Nero sa kanila. Mas lalo na-bad trip sa kanila, hindi dahil sa naniniwala sila kay Jesus Christ kasi yung isang diskarte ni King Nero, talagang binali nila. Kaya sabi ni King Nero, patayin na lang yung mga yan. Kasi gusto kong mawala yan kasi sana ang lipunan yan Tapos nandiyan pakakainin nila. So yun, kaya sinabi niya, kaya merong kumbaga merong patong sa ulo yung mga bawat Christians. Ang pinakamaganda po rito sa Book of Hebrews, yung mga bagong Kristiyano na dapat ay tatalibod na sa Panginoon. But because of this verse, itong chapter 10 ito yung nag-trigger sa kanila na mas lalong magpatuloy bagamat sila ay hinuhuli at pinapatay. Di ba nakakatakot nga naman no? Bago ang Kristiyano, kaka-join ko lang dito, papatay na agad ako. Di ba? Hello, kakatanggal ko lang kay Jesus, tapos papatay na agad ako bukas. Hello. Di ba yung mga ganun? Dahil nakita nila yung sobrang example ng maraming mananampalataya na tinok nila yung encouragement ng writer ng Hebrews. Kaya yung mga bagong mananampalataya, sige, pagpapatuloy namin yan kasi nakikita namin kayo. Pagpapatuloy namin to kahit bagong Kristiyano lang kami, kahit bagong mananampalataya lang kami, ipagpapatuloy namin kasi marami kami nakikita ang mga mananampalataya na pinagpapatuloy nila yung dapat nila ipagpatuloy para sa Panginoon kahit sa ngalan na ng kamatayan. Why? Kasi sa verse 38, pinakita doon, sinabi doon, but my righteous ones shall live by faith. At ang pinakamasakit po doon, sinabi po nung verse 38, sabi doon, if he shrinks back, kung titignan po natin, if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Kaya mga kapatid, yung mga nagbabackslide, walang pleasure ang Panginoon doon. Hindi po ako nagsabi, yung Bible ko. Ang salita po ng Panginoon. So sabi mo sa katabi mo, kapatid. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid. Huwag ka mag-backslide. Di ba? Ay, pastor, hindi ko kapatid ko, kaaway ko to Hindi mo na. Lahat tayo magkakapatid dito. Amen? So, ganun po. And now, itong bagay na ito, what we call faith. Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 17, faith coming by hearing, and hearing the Word of God. At sinabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, kung wala kang pananampalataya sa araw na yun, kung wala kang inipong pananampalataya sa araw na yun, para sa Panginoon, everything, ibig sabihin, dun sa buong araw na yun, kahit anong ginawa mo, na kahit pakiramdam mo, para sa Panginoon, it doesn't please Him. Kaya po sinabi sa Joshua chapter 8, verse 1, the book of the law shall not depart from your mouth. At kung babasahin po natin po ito, meron po sinabi sa Psalms 119, verse 15 to 16, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight on your statutes. I will not forget your word. As much as possible, the psalmist, sinuutusan po tayo, minumungkahi sa atin, ini-encourage tayo, that as much as possible, do not forget the word of God. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong kalimutan ang salita ng Diyos araw-araw. Pastor, nagpe-pray ako. Mga kapatid, ang prayer, ikaw ang nakikipag-usap sa Diyos. Pag magbabasa ka ng Bible, siya ang nakikipag-usap sa iyo. Simple. Simple pa yan. So, ibig sabihin, pag nagpe-pray ka, ikaw lang ang nakikipag-usap sa Kanya. Pastor, hindi. Uy, may naririnig kang boses. Yung pagkatapos mo mag-pray, Tita Eden. Yung gano'n. Nakasigurado si Tita Eden. Lulukso ng kama yan. Pupunta na ng kusina. Pupunta na, alam mo saan dito? Parang walang nangyari. Diba?
If you want to talk to God, open the Word of God and meditate on Him. Yun lang. Kasi yun yung magpapawad. Yun yung magpapalago ng pananampalataya mo. Hindi, pastor yung ginagawa. Totoo yun. Kasi ito sa salita ng Panginoon, doon mo palang gagawin yung gagawin mo para sa kalooban niya. You cannot do the will of God without the Word of God. Hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala ang salita ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo. Kaya po pala ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Pastor, ngayon, meron po tayo tatlong kategorya ng pananampalataya. Kasi minamadali ko na po. Ano yung mga tatlong kategorya ng pananampalataya? Una, yung tinatawag daw kong saving faith. Yung saving faith po, ito yung naligtas ka dahil sa pananampalataya. Yan. Salvation is only through Jesus Christ alone. Tama po ba? Tama po, di ba? Pangalawa, yung tinatawag na doctrinal faith. Upang mas lalo mong maging malaro ang kaisipan mo at makilala mo kung sino si Kristo o ang Diyos sa buhay mo. Makikilala mo yung attributes ko niya. Hindi ko po sinabi mag-Bible school kayo, pero kinakailangan po mag-IBL po kayo. Amen? Ayan po yan. I-encourage ko po yan. Ayan. So sabi po, the doctrinal faith refers to the fundamental doctrinal truths and belief of Christianity. Sabi po sa Jude chapter verse 3, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the what? To the saints. Alamin mo yung doktrinang tama. Kaya basta wag po kayong manonood ng television. Ha? Mas gusto ko na manood kayo ng mga movies kaysa manood po kayo ng mga yung mga sino-sino mga tao dyan. Ayan. Yung mga religious huwag po yung kung panoorin yun, please. Kasi hindi nyo nakikita, bigla nawiwit lang yung utak ninyo. Hindi nyo akalain, kala nyo tama po yung pero mali po pala. Ayan. As much as possible, study the Word at kung may tanong kayo, tanong nyo kay Pastor Bob. Ayan. Siya po, yan. Yung mga nakabalong po kasi ng mga ganyan, yung mga talagang matitindi sa pananampalataya. Yan po. Yan. Tanong niyo po pag may problema kayo sa doktrina, tanong niyo lamang po dyan. Yan. Yan po. And yan po. And then yung pangatlong pananampalataya po, ito yung lagi kong hinahanap ng Diyos sa atin every day. Ito yung practical daily faith. Has to do with your relying on God, not self. On our everyday living. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 5, verse 7 po, Cleanse out the old leaven that you may be a new lamb, as you really are unleavened, for Christ our Passover has been sacrificed. Always cleanse the old leaven to make a new lamb. Lagi po natin linisin. Kaya po pala tayo hinahayaan ng Diyos na kausapin natin siya araw-araw. Ito kasi yung naglilinis po sa atin. And then sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 16 po, In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And the reason why, kaya po hinahayaan ng Diyos at iminumukahin ng Diyos that as much as possible, let your faith rises every day. Every day. Sinabi po ni Joshua, day and night, kasi po ito yung panlaban po natin sa pag-atake ng Diablo. Ang inaatake po ng Diablo ay yung mga taong nais mamuhay ng mga Diyos na pamumuhay. Sabi sa 2 Timothy, if you want to live a godly life, you will be persecuted. Kaya po pala marami ng Kristiyano ayaw ng mamuhay ng godly life. Pastor, hindi ako ginadiablo. Baka kasi ayaw pala ng Diablo pagtripan. Kasi wala nang pagtitripan sa'yo. Kaya minsan piliin na rin, ginadiablo ka. So bakit naman? Ibig sabihin, maka-Diyos ka. Honest. Bakit ba nandiyan Diablo? Ang Diablo. Kasi yung ginadiablo niya, maka-Diyos. Diba? At sinabi po rito, ito yung hinahanap ng Diyos that in your everyday life, saan kayo nakarelay? Saan kayo nakarelay? Saan nakarelay yung pananampalataya
pananampalataya mo. Bakit? Kasi arawan ng basihan ng Panginoon. Arawan. Kasi He cannot change you forever. But at least in your everyday life, you can be changed bit by bit. Paunti ng paunti. Bakit? Kasi paunti-unti mong pinipilit na bago mo simulan ang araw mo, sinisimulan mo muna sa Panginoon. And you know what? In these three categories, may dalawang uri ng Kristiyano. Yung mga those who stand still and those who shrink back. Pag-usapan po natin those who stand still. Ano-ano ba yung mga bagay, ano-ano ba yung mga ugali ng mga taong nakatayo or what? To those who keep the faith. Yan, tawagin po natin. Tatlong bagay po. Una po, those who keep the faith, they enumerate. Ibig mo sabihin, binibilang na, they remember previous victories. Naalala niyo na po ba yung previous victories niyo sa Panginoon? Una, yung kaligtasan. Pastor, wala akong naaalala. Kapatid, hindi ka paligtas. At kailangan mo maligtas ngayon. Today is the day of salvation. Kailangan mo kilalanin si Kristo bilang Panginoon sa sarili tagapagligtas ng buhay mo. Kasi kung hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay mo. At kapag hindi mo siya kinilala, sigurado hindi mo siya kapiling. Hindi mo kapiling ang Diyos. At ang nais ng Diyos ay makapiling ka niya kung nasan siya at doon sa langit na bayan. Ganon ka kamahal ng Panginoon. Na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para lang sa iyo, para lang sa akin, na hindi mo tayo karapat dapat iligtas. But because sobrang pagmamahal, sobrang pag-ibig sa atin ng Panginoon Jesus, namatay siya para sa atin. At ang kailangan mo lang gawin, kilalanin ang puso mo, nalalabas sa iyong bibig, na si Kristo ang Panginoon mo at kinikilala mo kung anong ginawa niya sa buhay mo. Siya'y namatay, nainibig, at nabuhay na muli para maligtas ka. O yun po, enumerate. Yung mga taga-libro po, yung mga pinipersecute na mga matatagal na, that is what they've been doing. They enumerate. Kaya po sinabi ko sa verse 32, sabi ko sa verse 32, but recall former days. Alam mo, kasi nung panahon nito walang Bible eh. Wala bang Bible? Ang meron lang nun, yung Old Testament. Ang problema, hindi lahat sila may kopya. Not all of them had a copy kasi wala pa naman Xerox machine nun. Wala pa naman photocopy nun. Wala. Kayo ngayon, yung mga estudyante ngayon, please copy what is written on the board. Ano na ngayon ginagawa? Ganun na lang. Diba? Tapos nababadtrip pa yung estudyante kasi pag-uwi niya, malabo. Hala! Diba? Parang napaka-ekot naman nun eh. Kukunin mo na lang, malabo pa. Diba? Pero diba, sabi ko, recall the former days. Recall the former days after you were enlightened. Pagkatapos mo maliwanagan, you endured a hard struggle. Na-experience na ba na meron kayong struggle tapos nalagpasan ninyo? Malungkot ba kayo? Bakit, Pastor Pamilya? Kasi mapantagal kayo pa yung pagsunod ng Panginoon. Ba't malungkot ka? Gusto ko lumungkot eh. Hindi pwede yun. Masaya ka! Masaya ka! At nasa puso mo yun. If you would remember all those things, kung gaano ka iniligtas ng Panginoon sa bagay na yun, na kung saan talaga lumulog mo ka na, pero iniligtas ka pa rin ng Panginoon sa pagkakataon na yun. Maybe those things are what? Yung mga taga-Hebrew, yun ang ginawa nila. They recall how God enabled them to endure past hardships. Nagkaroon na ba kayo ng hardship? Remember all those things. Kung paano kayo sinagip ng Panginoon doon. Maybe, Pastor, ano ba yung mga ngayon? Maybe yung sobrang goodness or sobrang grace ng Panginoon sa inyo. Yung mga needs na na-meet. Diba? A need met or specific victory. Talagang alam mo nagtagumpay ka sa ngalan ng Panginoon. Or yung time of comfort. Na sobrang bigat ng puso mo nun. As time passes by, dahil sa paglapit mo sa Panginoon, hindi mo namamalayang kino-comfort ka na pala ng ating Panginoon Jesus. Enumerate all the what? Previous victories in your life. Number 2, endure.
Pastor, endure. Di ba ito yung para sa mga matatanda? Ano yun? Ensure pala yun. Di ba? Bear it with boldness and confidence. Sabi mo sa verse 35, verse 36, do not throw away your confidence. Yung confidence po, do not throw away your faith. Huwag mong itapon yung pananampalataya mo kahit isang araw lang as much as possible. Dahil hindi mo alam kung ano ang naka-insert sa araw na yun. Hindi mo alam kung ano ang nakalaan sa iyo para sa Panginoon. At hindi mo alam doon pala yung pinaka-aatake ang diablo sa iyo. Hindi mo alam kung kailan mag-strike back ang diablo. Hindi mo alam kung kailan ibibigay ni God ang blessings sa iyo. Bakit? Because even the blessings was given to you, but if you're not ready, you're just like a sick person. Kahit gaano ma-enjoy yung pagkain, pero dahil may sakit ka, may, ano yun, ano tawag mo? Singaw. Diba? Kahit anong singaw. Alam ko, sina ate mo mahilig sa mga singaw. Ayan, sige. Kahit anong singaw mo dyan, kahit ano paborito pagkain natin? Kahit ano ata eh. Ha? Sinigang. Diba? So, yung ano na lang, yung sabaw na lang ang iinumin niya, hindi niya na makakain ng laway. Ang sakit eh. Kahit uminom ka ng sabaw, ang sakit. Diba? Yung nilalagnat ka nga lang eh. Diba? Hindi ka makakain. Ba't ka nilalagnat? Heartache. Baliw. Diba? Bear it with boldness and confidence. Do not throw that faith away. Kasi yun ang bibigay sa iyo ng confidence between you and God. Nothing else. Kaya pakiramdam ng mga Kristiyano, pakiramdam ng maraming Kristiyano, sobrang dami ng rules ni God. But honestly speaking, isa lang ang rule ni God. Ano sinabi sa 11:6? Without faith, it is impossible to please Him. Ano bang trabaho ng tao sa harapan ng Diyos? To please Him. And for only to please Him is that you should have what? Faith. It's either faithfulness, big faith, not little faith. Naalala ninyo, every time God used the word little faith, it corresponds to those people who are so close to Him, but still, they don't know Him that much. Sino-sino yung mga yun? Yung mga apostles. Yun ang madalas tinawag ng little faith. Oh, you little faith, ang lapit nyo na sa akin, hindi nyo pa rin ako kilala. Yung mga yun, sobrang lapit na. Tayo ba kaya? That's why God encourages us. Anak, ito mga to, katabi ko na sila. Natulog lang ako ng saglit. Pakiramdam nila, pinabayaan ko na sila. At ang pakiramdam nila, papatayin ko sila. Kasi yung sinabi ni Peter, Panginoon, iiwan mo na ba kami? Iiwan mo na kami? Tutulog-tulog ka lang dyan? Pinababayaan mo na kami sa bagay? Gusto mo na ba kami mamatay? Uri, hindi sinabi nila, kung piloso pa, hindi mo pwedeng mahulog ka muna bago mamatay. Sabi ni ay nako, sobrang din ang pananampalataya ninyo. That is why God is encouraging us to endure that faith. To bear it with confidence and boldness. Mga kapatid, alam niyo po ba pag nanalangin ang yung mga Christians during that time, yung early Christian, yung first century Christians, they never prayed as much as possible for their need. They pray for the will of God to be fulfilled. Kung ang bawat isang Kristiyano, bago mo ipanalangin yung pangangailangan mo sa araw na yun, hindi ko po sinabi mo yung ipanalangin. Sinabi rin po yan sa Bible. But majority of the prayers of the New Testament people, the first century Christian, they pray for this, Lord, help us to do Thy will. Lead us to do Thy will. And teach us to do
thy will. And His will is for us to what? To be more faithful to Him. If you're going to read Hebrews chapter 11, walang example ang Hebrews chapter 11 bago niya sabihin yung tao na kung sino-sinong tao mula kay Abel hanggang kay Noah at mula kay kung sino-sino man kay Ruth hanggang kay David at yung mga taong hindi pa kilala, ang laging kino-correspond sa verses na yun, by faith, by faith, by faith, by faith, wala nang iba. And that is the only rule of God in each and every one of us who are called Christians or who are called the sons of God or who are called what? The followers of God. Pastor, hindi ko alam. Kaya nga po by faith kasi hindi mo alam. You just do what God wants you to do. And what? Do not forget the book of law in your mouth. Sabi ng Joshua chapter 1, verse 8 to 9. Sabi ron, confronting instead of escaping. Confidence is the root to endure. Pag nawala ang confidence mo, at nakita ng diablo na wala ang confidence mo, dyan ka nasisimulan upang magkaroon ka ng tinatawag na little faith. Pastor, sa paano ba marami ginagawa yun? Mamaya may kita po din yun. May kita po. And then number 3, ang tawag po rito ay what? Exercise. Yan. Practice the faith within you. Yan. Practice the faith within you. Sabi mo, it's not having a new faith. Hindi yung magkaroon ka ng bagong pananampalataya. It is exercising the faith you already have to help you endure. Nung tumanggap ka sa Panginoon, actually, bago ka palang tumanggap sa Panginoon, nilagay na ng Panginoon yung faith na yun. Kaya mo siya nakilala. Kasi sabi nun by faith. Di ba? Sabi nun, faith coming by hearing. Nung napakinggan mo, oops, andun na. Faith coming by hearing and hearing the Word of God. Sinabi nun, yung faith mo, nung narinig mo yun, wag hanggang dun lang, and hearing the Word of God. As much as possible, continue to hear the Word of God. Pastor, everyday yung ako makikinig ng mensahe. No, may Bible ka na. Diba? Para saan pa yung Bible mo sa cellphone mo? Na pagpasok mo sa trabaho, hindi mo rin babasahin. So, ibig talagang sabihin talaga, para lang hindi ka masabi na dadala ng malaking Bible. Yung mga katulad dati. Kasi dati, alam ko, nung panahon ni Pastor Gabino, palakihan ng Bible. Kung pwede, yung mga iba, nung tali yung Bible, ganun kalaki. Tapos buksan! Diba? Palakihan ng Bible. Ngayon, paliitan na Diba? Kasi Bible mo, sa cellphone ko, 32:10 yan kalumuhan mo. Diba? Yung ganun Para saan ba yung Bible? Honestly speaking, in your everyday life, para saan yung Bible na yan? Na nasa cellphone ninyo. Para saan yan? Ano yung pang-review? No. Kaya, hinayaan na rin ng Panginoon yan. Kasi para mabasa mo yan, even in your, what? Office work. Hindi during office work. During your free time. As much as possible. Anak, hindi mo ako nakausap kaninang umaga, kausapin mo ako ngayon. Lord, nagtatrabaho ko O yung break mo, Lord naman, hindi pa ako nag-aalusal Pag 30 minutes, almusal, so may lunch pa ako. 1 hour yung break ko O di another 30 minutes na lunch. Hindi ko kayo makausap, Lord. Pag-uwi mo na lang. Lord, ang lalim pa ng biyahe ko, alam mo naman dito sa Metro Manila, so traffic. Lahat may dahilan. Pag-uwi mo, nakaka-uwi ka na. Lord, paghahanda ko kay mga anak ko, didinisi ko kay bahay ko. Pagkatapos, Lord, matutulog na ako, sobrang pagod. Sige, bukas na lang ulit. And then everyday, ganun ulit. Diba? You exercise a lot of things, but not the faith that God has installed into your heart. Practice that faith. Diba? Sabi rin, it's not having a new faith. Yung nilagay ng Diyos sa ito. Why? It's a gift.
gift para sa iyo na kailangan mong palaguin. At ito yung mga taong what? They keep the faith. At ito naman yung mga taong what? Who shrink back. Those who shrink, ito ang ginagawa po nila. Una, emptiness is their choice. To those who experience much the beauty of the world than the Word. Ito yung, kaya kapag may kilala kayong mananampalataya, na nagpe-pray naman ako eh. Teach this. Turo nyo sa kanila yan. At kung madalas tayo, mas maganda sa atin ang beauty ng world kaysa sa Word, medyo napapahamak na po tayo. Can I say this? If the world is so beautiful, di ba mas perfect or mas maganda yung nag-create ng mundo? Di ba? At yun ang Diyos. At yun ang Diyos. Sino nag-create ng mundo? Si God. Binigay lang na kay Satan. But the creator of this world is much more beautiful than the ones He created. Ang problema, maraming mananampalataya ang nawiwindang sa kagandahan ng mundo kaysa sa kagandahan ng kanyang biyaya para sa buhay. In our everyday life, napapractice po natin that we are self-sustaining instead of trusting Him. At yung emptiness, napipili at minsan nagiging what? Nagiging prime. Okay lang na hindi ako makipag-usap kay God sa oras na ito, sa araw na ito. Why? Provided naman ako eh. I don't have a need. I don't have a problem. Wala akong tragedy sa buhay. Di ba ganyan naman ang mga Christians? Pag nagka-tragedies, pag nagkaroon ng problem, pag sumuko sa napakatinding pagsubok, saka lang sila tatawag kay God. God is not like that. Even though sometimes He is like that. Eh kung yun ang gagamitin niya para lumapit kayo, bakit hindi? Pero ayaw na ni God na mangyari pa sa iyo. As much as possible. Have the time to what? To choose fullness instead of emptiness in your heart. Punong-puno ng maraming bagay, pero yung pagkilos ng Diyos wala. And sometimes during the day, we forget even to pray. Hindi mo na nga nakausap ang Panginoon, hindi mo pa siya kinausap. Sometimes it's not a big deal kasi it's just a day. Kaya nga po rin, nagsisimula ang problema lagi sa maliit. 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 Not just emptiness. Sabi po Lord, not just emptiness, number 2. Escape is their option. To those who never take risk for spiritual progression. Lahat ng bagay lumago na sa buhay mo, sa paligid mo, pero yung spiritual na pamumuhay mo, tigang pa din. Kaya nga sinabi dun Mark chapter 8, for what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own? So, hindi, pastor, ligtas na ako. Ano sinabi sa 38 ulit? Those who shrink back, God has no pleasure on them. Because in an everyday, you have forgotten to talk to God, and God talk to you. It's the beginning of shrinking back. Eh, grabe ka naman, pastor. Eh, yung sinabi sa Joshua chapter 1 Order meditate it day and night Bakit? We take risk, diba? Mapopromote ka. You take all the risk para ma-promote. Kailangan makuha mo itong deal na to. You take all the risk, even doing the wrong thing, just to get that what? Deal. Okay lang, isusugal mo to. Pero pagdating sa Panginoon, saglit, hanggang dito lang ako. Okay na yan. Okay na ako yung ganito.
but not our spiritual life. Doon nalulungkot ang Panginoon. Even kahit kaya-kaya nang i-take yun. Diba? How come that a person wants to go to heaven, but you don't know who is the owner of that heaven? Bakit ganon? Lahat ng tao gustong pumunta sa langit, pero ayaw kilalanin yung may-ari ng langit. Pagpunta mo sa heaven, welcome, thy good and faithful servant. Nasagot mo, sino ka? Ikaw na yung sumagot, sino ka kasi sa hindi mo kilala yung Diyos eh. Kasi ligtas ka lang. Diba? Sabi mo ron, escape is their option. We challenge everything for progress, but in spirituality, we always wait for a miracle. Diba? Pakiramdam natin para maging progressive yung natin. Kailangan magkaroon ng miracle yung buhay natin. No. Ang miracle has a qualification. There's a thing as disciples miracle, apostles miracle, Jesus Christ miracles. May classification ng miracle. At mahirap pag binagawa ang Diyos. Kasi kapag nagbinago ang Diyos sa iyo, it means you are demanded to be more faithful. Eh, mas gusto ko yun, pero hindi niya gagawin sa mga taong hindi what? Hindi handa. Pastor, yung mga taong kinausap niya, no, handa yung mga yun. God always talk to them on the perfect time. You have to understand that. Kahit pakiramdam yung hindi handa yung mga taong yun. But when God talk to them, handa sila. Diba? Example dyan, ang pinakamatindi example dyan, si Jonah. Si Jonah handa pero hindi nag-enjoy. Diba gusto ninyo? God showed him a lot of miracles. Ano yung miracle na yun? Kainin ka ng whale para mabuhay. Ang alam ko, pag ang whale kumain ng tao, tapos naiwan ng 3 araw, sigurado may posibilidad mamamatay ka. Diba? Nabuhay. Isang miracle. Pagpunta niya sa Nineveh, he just preached for 3 days. Na-save ang 120,000 na tao. At hindi lang yun. Nasligtas yung biro mo ninyo, isipin nyo na lang, kausap mo si Duterte, siniran mo, naligtas. Napadaan ka lang, uy Duterte, kailangan mo si Kristo. O sige, tanggapin ko. Tumanggap tayo, ikaw yung nag-share. Si Jonah ganun, tumanggap yung hari eh. At sabi ng hari, kailangan tayo magluksa. Pati hayop magluluksa. Kaya yun yung pinanood ni Jonah. Pumupo siya sa isang hapaghin, tinignan niya kung talagang mag-fasting sila. Pati yung hayop. Yung hayop na nakaganon eh. Ay, hindi na pala totoo yun. Hindi na totoo yun. Baka kasi kala niyo pati yung hayop nakaganon eh. Hindi na totoo yun. But even the animals fasted. And then saan na siya nag-enjoy? Kasi sobrang init, yung araw na yun, a horde from the desert, at least tumubo at tinuberan sa ginawang bubungan. Oh, enjoy siya. See, miracle yun ha? Miracle. It has nothing to do, honestly speaking, with his life. Bakit? Kasi nung isang araw na tumubo yun, pagkaraan ng kinabukasan, namatay. Anong sabi niya? Patayin mo na lang ako, God. Now, to those who've been waiting for miracle, honestly, sometimes it has nothing to do. Anong sinabi niya? Kaya kung babasahin yung Jonah, pangit mong ending. Walang ending. Walang ending. Kasi hindi siya nag-enjoy. He did not enjoy. Na-save ang 120,000 dahil nag-preach ka lang. Hindi ka nag-enjoy doon. Grabe naman yun. Why? Because sometimes escape is their option.
Diba? Tumakas siya. At dahil sa kanyang pagtakas, yung joy, yung enjoyment na kailangan niyang nasapit, hindi niya nalasa kasi tumakas muna siya. Diba? Escape. So don't escape. Huwag niyong takasan. Huwag natin takasan ang alin. Nabigyan natin ng progression ang ating spiritual na pamumuhay. Diba? And it starts by having a devoted time with your God. Doon nagsisimula po yun. Number 3, and last, excelling is not their preference. To those who says, my faith is only up to this point. Marami mong Kristiyanong ganyan. Hanggang dito na lang ako. Tama rin, ligtas. Pupunta na ako sa langit. Ano pa bang kailangan? Kaya sometimes you need to share the Word of God. You need to share the person, not the place. In sharing to those who've been sharing the Word of God, share the person, not the place. Kasi pag place, pag tinanong mo si Kristo, punta ka ng langit. Pagkatapos, wala na, kaya ayaw nyo naman patuloy. Akala ko ba pag tinanggap si Kristo, punta na ng langit ko. Ano ba? Share the person. Share the goodness of God. And we should excel. The reason why we should exercise. Diba? Dati wala naman ako ganito eh. Ngayon may ganito na naman ako. Diba? Abs ko yan. Isang malaki muna yung alam. Ab lang pala ab. Diba? Hindi po katulad ni Kuya Arvin. Ayan. Namula pisngi may abs. Diba? Sobrang tindi pati yung isa kayo gumagano po yun ng ano niya. Kasi wino-workout na po yung abs niya dito. Tapos na kasi dito, sawang-sawa na siya. Sa buong katawan niya, mukha naman to. Bakit pala yun? Bakit pala yun may abs pa? Dimples yung dimples. Dimples. So, ibig sabihin po, we excel with the prophets, the physical, the prophet of the physical, than the spiritual. Pakiano lang po. Yan. Ito po yung isang, we excel with what prophets, the physical, than the spiritual. Why? Because we have forgotten that faith is the thing that progress our lives with our God. Ito po yung nagbibigay ng progression sa ating relationship sa Panginoon. Pastor, paano po gagawin yan? Minsan sinabi mo sa Panginoon, Lord, iniibig kita, kaya kita tinanggap. Patunayan natin na iniibig natin siya. Because God loves you so much that He wants to have a fellowship with you. Kahit ano ka, kahit sino ka pa. Kahit gaano katindi pa yung kasalanan mo, kahit ano pa yung nagawa mo. Pero willing na willing makipag-usap sa iyo ang Diyos ngayong araw na ito. Pastor, wala kasi akong time eh. I want you to open your Bible, Psalms 55, verse 17. Psalms 55, wala pa yun. Psalms 55, verse 17. It was written by a king. Alam niyo naman kung anong isang hari, di ba? Hari, or isang presidente kung tawagin po natin. Siya po ang nanunungkulan sa isang bansa. Hindi kaya siya busy, no? Hindi ba siya busy? Sino po rin itong manager ng isang store? Pakitaas po sa kamay yun. Hindi kayo busy no, pag nandun kayo sa opisina ninyo. Hindi ka busy, no? Busy. Diba? Diba? Busy, di ba? Kaya natin. Sobrang busy. Diba? Bigyan mo na ako rin, mamaya papunta natin na. Busy ka. Masama na yung presidente. Pero ito yung sinabi niya. Sabi ni David, bagamat ako'y isang hari, maraming asawa. Marami siyang asawa. Marami akong inaasikaso. Mula sa maliit na tao hanggang sa mataas na tao, araw-araw, kung sino-sino nakakasalumuha ko. Ngunit ito ang sinabi niya in verse 17. Evening and morning and noon, I utter
my complaint and moan. At ang pinakamaganda po rito sa sinabi niya, He hears my voice. Sa bawat araw, despite sobrang busy ko, I am the king of this country, but I have the time to talk to my God evening, morning, and noon. Ba't na sinimulan sa evening? Kasi nung panahon po na yun, ang araw nagsisimula sa alas 6 ng hapon. Sa atin nagsisimula alas 12 ng umaga. Sa Israel, alas 6 ng hapon. Kaya sinasabi niya, evening, noon, and what? Hindi, yun, tama ba yun? Evening, morning, and noon. That's it. Isang hari na sobrang busy, na dapat siya merong dahilan para huwag makipag-usap kay God. Pero hindi niya hinayaang maging dahilan ang bagay na yun. Busy ka ba? Busy ka ba na palaguin yung pananampalataya mo? May example sa Bible, siya na ang pinaka-busy tao but has the time. Meron siyang panahon. You have to understand this when I end. You have to understand, we need to live by faith because those people who live by sight, God has no pleasure on them. Those who shrink back, they become miserable. Why? Because they don't want to live by faith. And the problem is, they don't see it in that way. Huwag niyong hayaan ikaw yung maging ganun na hindi mo nakikita. No, faithful pa rin ako. Oh, how's your relationship with your God? Gusto yung relasyon mo sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Basta ginagawa ko yung kalooban ng Panginoon, mas maganda, and share it to someone else. Basta umiintin yung pananampalataya mo, mas maganda, share it to someone else. Pastor, wala akong maalala na ang pananampalataya ko ay lumago. Now, do this. Everything in this world, you have to understand, everything that was created in this world is spiritual. Oh, Pastor, hindi mo naniniwala. Tingnan yung kinakahibangan ninyong bagay na apektuhan ng spiritual na pamumuhay ninyo. Physical things yan, but it affects your spiritual life. So, spiritual yan. Bakit? Lahat ng kinreate, sino ba nag-create ito? It's the spiritual God. Ang spiritual na Diyos na nag-create nito, don't shrink now. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid. Ano sabi mo? Kapatid. Don't shrink now. Palakas ka sa Panginoon. Diba? As we stand, tayo po tayo lahat. Tayo po tayo lahat. Faith is the only thing that can see the unseen. Ang pananampalataya lamang ang tanging paraan para makita mo ang Diyos mong buhay. Amen? Strengthen the faith that God has installed into your heart. Before we pray, now we're standing. Habang ululukoy na kayo po, at ako'y nakapikit. Nais mong lumapit sa Panginoon. Merong dilig sa iyo ang Panginoon dyan sa puso niya. At sinasabi niya, anak, pwede mo bang ilapit niya ang puso niya sa akin? Napakaluwag po ng harapan. And it's time for us. Kung hindi ka pa kung pakiramdam mo, ang layo na muna sa Panginoon, ito yung simula muli natin. Ito yung simula. Nais kong makipag-pray sa iyo. I want to pray with you. Kung nais mong lumapit sa Panginoon, kung saan ka man dyan sa kinatatayuan mo, can you come? Will you come? Will you come? Will you come? Pwede ka lumapit dito. Ayahan kita. Ayahan kita, kapatid. Wherever you are. Kung nais mong idin niyang bagay niya sa ating Panginoon, can I ask you to come? Can I ask you to come? After this song, we're going to pray. But what I want
is for you to deal that heart today. Idin mo yung puso yan sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon. Will you come? Will you come? Hayaan kitang lumapit, kapatid. Hayaan kitang lumapit. Salamat. Salamat. Don't be afraid. Kung nais mo lumapit, will you? Will you? Will you come? Psalms 119, verse 15 to 16. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes, and I will not forget your word. Don't shrink. Pastor, pagod na ako sa ginagawa ko. Kaya pakiramdam ko, hindi ako nagkakaroon ng spiritual progression. Sabi ng Panginoon, take a rest. Pwede ka na magpahinga eh. Ipahinga mo rin. Diba? Ipahinga mo pa rin sa hingaya ng Panginoon. Kasi yun ang pinaka-importante. Baka pagod ka na dyan sa sobrang trabaho mo. Pagod ka na dyan sa kung ano-anong relationship. Pagod ka na dyan sa kakabuild up ng kung ano-ano. Pagod ka na dyan sa mga bagay na binabantayan mo sa buhay mo. And God is telling you, na, can you rest for a while and give that rest to me? Sobrang bigat na ng puso mo. And God is telling you, can you cast that burden to me? Bakit? Ang layunin ng Diyos, huwag ka mag-shrink back. Ang layunin niya ay ang iyong pananampalataya ay mas lalong maging perfect. He is the author and finisher of our faith. Siya ang nagsimula ng pananampalataya mo, hayaan mo siya rin ang tumapos niya. Habang ito po'y nananalangin, kung hindi ka pa tumatanggap, kung wala ka pang naaalala na sinabi mo, Pastor, wala pa ako naaalala, sinabi ko sa Panginoon na siya ang maging kaligtasan ng buhay ko. Wala pa ako naaalala, tinanggap ko siya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay ko. Ito na yung tamang araw. Ito na yung tamang gabi. Diyan sa kinatatayuan mo, kung nais mong kilalanin ng Panginoon Jesus, sabihin mo lang, Panginoon, iligtas mo ko. Naniniwala ako sa ginawa mo sa buhay ko. Na iniibig mo ako at nais mo akong iligtas. Tinatanggap kita sa buhay ko. Lumapit ka man o hindi, sinasabi, Pastor, I will raise up my hand. Please pray for me. Isama mo ko sa panalangin. Unspoken prayer, pero isama mo ko sa panalangin. Tatas ko kumain kami. Meron po ba rito? Meron po ba rito? Meron po ba rito? Salamat po, salamat po. Pwede na po iba. Salamat po, salamat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kung meron pong signs, Lord, na kami po ay nagsishrink back, ibalik mo kami sa iyo, Panginoon. Ibalik mo kami. Ibalik mo kami sa iyo, Panginoon. Yun ang nais po namin. Mahirap ang mabuhay nang wala sa kalooban mo. Marami na kaming nakitang tao, Panginoon, na pinili nilang huwag mabuhay sa kalooban mo. Pero kami, Panginoon, ayaw namin piliin. Ang nais po namin, ang mabuhay sa kalooban mo. At Lord, para mabuhay sa kalooban mo, ibig sabihin, Lord, yung pananampalataya inilagay mo sa puso po namin. Ito ay kailangan maging perfect sa iyong paningin. At mangyayari lamang po yung Panginoon kung hahayaan namin ang aming mga sarili. Sa ngalan ng pag-ibig, lalapit kami sa iyo sa bawat araw ng buhay po namin. Patawad, Lord, kung kami nakalimot, Lord. Salamat, Panginoon, kasi kailanman hindi ka nakakalimot sa amin. Lord, wala po kaming paraan para punan ng pusong ito sa ngalan ng pananampalataya. Sa ngalan ng tamang pananampalataya. Lord, ikaw lamang ang may paraan. Ibigay niyo po sa amin.
ipagkaloob niyo po sa amin. At higit sa lahat, Panginoong Jesus, tulungan niyo kami na ang iyong salita, just like what you've said in your word, taste and see that the Lord is good. Lord, what we want to taste from your word, it's like what you've said also, it's just like honey, Panginoon. Isang pulupok yun at dakilang Ama. Hayaan mo maging as sweet as honey, Panginoon, ang iyong salita sa buhay po namin. Kung kami, Panginoon, kung kami iisipin namin, napakapakla ng buhay po namin, pero nais yung tikman ng katapisan namin, hindi namin maarap yung dakilang Ama, na meron ka bang makikita ang katapisan sa buhay po namin, at ngayon nalaman po namin, ang katapisan na nais niyo po sa buhay po namin, ay yung makita namin ang buhay po namin, na nasa kalooban mo, pleasing you, Lord, through the faith that you have installed into our hearts. Lord, you are the author and finisher of our faith. Ikaw ang nagsimula nito, Panginoon. Tulungan mo kaming pumoseso, Panginoon, sa process ng nais mo upang makita mo perfect na perfect ang aming pananampalataya. Despite of the ugliness of our hearts, still, you want, Lord, na nais mong gawing perfect ang puso ito para sa iyo. Ano ba bang hihilingin namin, dakilang Diyos? Iba ito'y ginagawa mo sa ngalan ng pag-ibig. Kaya tulungan mo kaming huwag mag-shrink back and strengthen our love for you, Panginoon, by what you've been doing in accordance to your word. Kausapin mo kami. Hayaan mo yung Banal na Espiritu patuloy na kumilos sa amin, dakilang Diyos. And help us to become more courageous, Lord, in doing your will. And give us the clarity, Lord, to hear your word, to know your word, and to do your word, Panginoon. Sapagkat lahat po ng kapurihan at ang pusong ito, dakilang Diyos, lalo na sa mga lumapit, ikaw ang mag-deal, Panginoon, true love sa kanilang nararamdaman ngayon. Ipinagkakaloob namin ang pusong ito sa iyo, Panginoong Jesus. And also, Lord, for what they've been praying to those who raise up their heads, hayaan makita nila, Panginoon, ang pagyakap mo sa buhay po nila sa ngalan ng iyong salita. At ikaw lamang aming tinatas, Panginoong Jesus, at wala na pong iba. Amen at amen po.